Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel at magko-komento po ulit tayo about the aftermath ng pagre-resign ng ating VP na si VP Sara Duterte. Ayan. Well, hindi na nga po ito sikreto sa lahat, lahat nakakaalam na, lahat nagbigay na ng reaksyon at spekulasyon patungkol dito sa pagre-resign ni VP Sara. Sabi nga po ni Atty. Roque, magsisimula na po, ayan na, yung leader ng oposisyon, pamumunuan na ni VP Sara. Kasi nga, sinasabi niya na bilang Vice President at nasa loob or kasapi ng administrasyon nito, dapat alter ego ka ng presidente. Pero ngayon, nawala na siya sa administrasyon. Well, she can do what she wants, she can say what she wants, Lalo na ngayon, sinasabi nga po natin sa nakarang content na kailangan po talaga ng check-in balance, Kailangan po natin ng opposition para tignan nyo lahat, di ba? Ano na lang, happy-go-lucky na lang. Di natin alam, may mga issue, mga lumalabas, pero di natin alam, tinatakpan lang, yung mga nangyayari sa loob, di ba? Yung nababalita po ni Ted Filon sa may, kanyang balita, tinakil niya yung about rice tariffication law na magbibigay po, bibigyan daw ng Congress, ng kapangyarihan ang NFA, para sa diyan sa bigas, bibigyan ng pondo at ng kapangyarihan, So, alam naman natin ng NFA, binawasan po dati ang kapangyarihan under Duterte administration para nga po mag-import ng bigas, bumili ng bigas, ganyan. Kasi nga, puro nababalot daw di umano ng mga korupsyon. Tapos ngayon, bibigyan sila ng pondo at kapangyarihan. So, ayan ba, alam nyo mga kababayan, di ba? Tapos yung iba pa pong mga bagay, tulad dyan sa PCSO, na sunod-sunod ang nananalo, Baka pwede tayong sumali sa Guinness niyan, Sunod-sunod ang mga nananalo, di ba? Well, tandaan po natin, dyan kumukuha ng pondo ang health sector natin, kung may iba palang nakikinabang, di natin alam, di ba? Pero kapansin-pansin, kaduda-duda, nasunod-sunod ang nananalo at kamusta naman ang mga ang hearing dyan ni Senator Tulfo, may conclusion na ba? O baka show lang yan, di ba? Ay, nako. Kaya yun nga po mga nangyayari, So, hindi ka pwedeng manahimik dyan. Kung tayo nakakapansin from afar, pa kaya yung mismong sitting Vice President na nakakuha din ng mga informasyon tulad dyan, di ba? So, siguro yun ang ilan sa mga bagay, maaaring tama dito si Secretary, dating Secretary, or spokesperson Harry Roque, Yun na nga po, yung sinasabi ni dating Secretary Harry Roque na ngayon po napapanood natin, may mga lumalabas na mga video, patungkol di umano sa kanyang kasarian. Ayan. So, yan na siguro yung tinatawag na black ops, against him. At yan po ang sinasabi natin na hindi issue-based, ang ginagawa, ng mga counterpart ng mga DDS, kundi mga chismis, kundi yung mga personal na pag-atake. Kasi nga, hindi sila makakasagot sa mga issue-based, katulad ng isang vlogger na nagpapakilalang coach na di umano, sad-sad na daw ang mga Duterte. So, imahinasyon niya yun, Imahinasyon niya yun. Kahit sino pong makausap yung OFW, para pong na sila, nagsisisi na sila, di ba? At, well, di ko naman po maitatanggi, ganun din po ang nararamdaman ko, Kasi nga po, yung mga pagbabago, wala, na inaasahan natin. Wala, puro lang salita sa ngayon, Ewan ko kayo dyan sa Pinas, ano ba napapansin nyo, I hope I'm wrong. Tapos ngayon, ano nangyayari dyan sa South China Sea? Bakit tahimik ata, ang mga may ingay dyan, yung mga may ingay at maangas patungkol dyan sa South China Sea. Ito na yung pagkakataon nyo para pumunta doon. Kasi nga, hindi na po biro ang situation. Mataas na po, ang tension, Pero yun yung tagapaghatid ng pagkain doon. Navy na rin, di ba? Ayon sa ating nabalitaan.
At ito nga, yung video na kumakalat, ewan ko kung legit ito, na talagang pong napahiya na, no, itinaboy na talaga ng mga Chinese, napakataas na po ng tensyon at pinagmamalaki natin dyan, maangas tayo dahil alam natin susuportahan tayo ng US, nga ba? Diba? Tahimik din ng US dyan dahil di naman po talaga sila makikipaggera para sa atin, no? Yun po ang katotohanan dyan. Kaya maganda po sana yung foreign policy noon ni dating Pangulong Duterte. At yan pong mga mag-ready, puro lang po salita yan, no? Wala po tayong kakayanan. Diba? Wala po tayong kakayanan sa katotohanan, diba? So itataboy tayo dyan, wala rin po magagawa yung mga kalyadong bansa natin. Wala rin talaga, puro lang talaga salita. Kaya hindi, tayo po ang talo dyan. Nakita na po natin yan sa administrasyon ni Aquino. Ngayon po, inuulit na naman ng administrasyon ni Pangulong Bongbong. So, mananahimik ba dyan ng Vice President? So, yun lang po ilan sa mga speculation natin, na mga tungkol po dyan sa pag-resign ng ating Vice Presidente, And again, I'm not fighting against the government bagkus tayo po ay nagkikriticize dahil kailangan po yan as check and balance, no, sa ating gobyerno. So yun lamang po ang ating take ngayon at magkikita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang po sa Day Enriga YouTube channel. Muli, magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat.